Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo sa pagkilos na ng mga natitirang vampira upang tapusin na ang misyong ibinigay sa kanila. Pagpapatuloy, bumalik sa isipan ni Hyunwook ang mga nangyari sa nakaraan, base sa kanyang nalalaman sa nakaraan niyang buhay, 2 vampira lang ang nagawang magpakita. Ngunit kung isaalang-alang ang baliw kanina, hindi niya nasisiguro kung meron pang isa, dahil wala naman ito sa kanyang memorya. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang ikalawang Barracks ay inaatake ng hindi naman nabibilang na vampira, ay hindi niya hahayaan na mawala ang isang taong napakahalaga kahit anuman ang mangyari. Kasabay ng pagpapalabas niya ng kanyang kakatanggap pa lang na sandata para maghanda, na para bang ibinabaon niya ang iba sa lupa. At kaagad na rin siyang nawala upang kanya pang mabutan ang mga sundalo na kasalukuyang dinudumog na ng mga kalaban, lalong-lalo na ang isa na tila bang napakahalaga para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nakarating na rin sa likuran ng mga kalansay na dala-dala lang ang 2 sandata. Ramdam ang kanyang presensya, ay nagulat naman na napalingon sa kanya ang isang kalansay. Subalit hanggang pagtingin na lang ang nagawa nito sa kanya, dahil mabilis nang tumagos sa kanyang mga buto ang sandata ng ating bida. Dahil ang matulis na tubong ito ay may taglay na holy power, ay kaagad na itong umapekto at nasunog ang bahagi na tinamaan nito. Pagkatapos ay ipinalabas na niya ang lahat ng ito, at walang takot na umatake pasulong, at isa-isang pinapatumba ang mga humaharang sa kanyang dadaanan. Dahil wala siyang panahon upang magtagal dito, kaya wala siyang dahilan para huminto sa pagtakbo habang inihahanda ang kanyang mga matutulis na sandata. Hanggang sa ang mga ito ay kanya nang ipinadala sa mga gustong hamarang sa kanyang dinaraanan ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa siya nakontento, at kanya pang itinudo ang lakas na kanyang ibinuhos sa pag-atakeng ito, layuning wakasan kaagad ng mabilisan ang mga kalaban na gusto siyang pigilan, habang nakikiusap na sana mananatili lang itong buhay, kasabay ng pagsigaw niya ng pangalan ni Kim Se-hee, ang babaeng labis niyang pinapahalagahan na naririto sa lugar na ito. At kaninang masikip na daanan, buhat ng mga nagkukumpulan na mga kalaban, ngayon ay bigla na lang lumuwang, kaya wala ng paraan para siya ay matagalan. Sa kabutihang palad ay buhay pa naman ang babaeng nais niyang protektahan, subalit dahil sa ito ay abala sa pagbibigay ng suporta sa iba, ay nawala naman sa kanyang isipan ang tungkol sa sarili niyang kaligtasan, kaya ang kalaban ay hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanyang likuran. Mabilis naman siyang tinawag ng kanyang kasama upang ipaalam ang nagbabadyang kapahamakan na papalapit na sa kanyang likuran, dahilan ng kanyang paglingon at siya ay bahagyang natigilan. Ngunit, sa halip na mataranta, ay mabilis na niyang ginamit ang kanyang mahika, para pigilan ng malaking espada na tuluyang makalapit sa kanyang mukha. At ang imahe ng isang babae ay bigla na lang lumitaw sa gitna at lumutang sa ere, habang hinahawakan ng espada ng kalansay na gustong umatake sa kanya. Kasunod nito ay kanya na itong tinitigan ng may pagbabanta, at pinagsabihan na sino naman ang nagsabi dito na pwede itong makapasok sa tinutuluyan ng mga babae, na halos nakahubad na ng ganito. Pagkatapos ay kanya na itong inatake, sa pamamagitan ng pagsuntok dito ng malakas, gamit ng kanya ipinalabas na imahe ng isang babae, kaya mabilis itong tumilapon palabas ng bintana. Ang pangyayaring ito ay hindi naman nakawala sa paningin ng ating bida, dahilan ng kanyang pagtataka, at hindi maiiwasang mangamba sa sitwasyon ng kanyang mga kasama. Dahil doon ay mabilis na siyang nagtungo sa lokasyon ng mga ito, at kaagad na kinumusta ang kanilang kalagayan, sabay sabi na siya ay nandito upang sila ay iligtas. Subalit bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsasalita, dahil base sa kanyang nakikita ay wala naman siyang dapat na ipag-alala, bagaman na bumagsak ang iba, ay nagawa naman silang iligtas ng babaeng tinutukoy niya simula pa kanina. Habang nakikipaglaban siya sa mga nanghihimasok na mga kalansay sa kanila, ay kanya namang nilingan ang ating bida at nagtanong na kung sino raw ang kanyang ililigtas. Hindi naman si Hyunwook nakapagsalita, at napasabi na lang sa kanyang isipan na ito ay lumagpas pa sa kanyang inaasahan. Mariin naman siyang tinitigan ng dalaga at ito ay nagtataka kung bakit sinusubukan pa niyang kumilos ng astig matapos niyang sumulpat na mula kung saan. Balikan muna nating ang panahon kung paano naging kilala ang pangalan ni Kim Se-hee. Sa kabila ng kanyang pagiging spirit sorcerer, siya ay may kasaysayan sa pagpapakadalubhasa sa pagpatay. 5 taon ang nakalipas, pagkatapos ng ikalawang alon, siya ay ipinadala para sa isang special misyon na patayin ang hari ng isang kaharian ng mga orc na natagpuan sa Shanghai.
At siya ay nag-iwan ng isang marka sa kasaysayan, sa isang labanan ng kamatayan laban sa hari ng mga orc na si Stenox, kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakasama ni Hyunwook, noong opisyal na itong nag-umpisa sa kanyang duty. Sa kanyang biglaang pagdating, ay mabilis naman siyang kinilala ng mga tsismo sa buhat ng kanyang mga nagawang tagumpay kamakailan lang. Samantala si Hyunwook naman ay lumingon naman na namumula, na parabang nahihiya sa kanyang mga nakita, at nagtanong kung sino ang kasalukuyang nagbibigay ng command, habang pinag-uusapan naman siya ng mga tsismosa sa kanyang harapan. Kung saan ay nahihiya namang sumagot si Kim Se-hee sa kanya na parang siya na muna sa ngayon, habang inaayos pa ang kanyang damit. Ang kanilang pag-uusap ay bigla namang naantala dulot ng kanilang kasama na nagmamadaling pumunta sa kanila upang ibalita ang armory ay kanilang nang nabuksan. Dahil doon ay pagkakataon na ni Hyunwook na umaksyon, kaya kanya na silang pinagsabihan na kanyang haharangan ang lugar na ito, kaya dapat na silang umalis upang kunin na ang kanilang equipment ng mabilis. Nagtanong naman si Kim Se-hee sa kanya na kung kaya ba niyang panghawakan ito ng mag-isa. At ito naman daw ay imposible kung isaalang-alang ang sitwasyon. Ngunit hindi na niya natapos ang nais niyang idagdag, dahil sumingit na si Hyunwook at sumigaw na ang kanyang mana ay may katapusan, at hindi nila kayang magtagal, kaya nakiusap na siya dapat na nilang bilisan. Sa dami na ng mga kalansay ang kanilang napatay, ay parabang ito ay naging wala lang saysay, dahil mukhang hindi naman ang mga ito nauubusan ng supply, at patuloy pa rin na sumasalakay ng walang humpay. Habang siya ay naghahanda para sa isang laban, ay bigla naman siyang nagulat sa tawag ni Corporal Park Junmo, upang iulat sa kanya ang naging progreso sa kanyang ipinapagawa dito. Ayon sa kanya katulad ng ipinag-uutos ng ating bida ay nagawa na nilang mabigyan ng mga sandata at nailipat ang halos lahat ng mga personnel mula sa unang barracks. Masaya namang pinuri ni Hyunwook ang kanyang magandang nagawa, pahabol pa ni Junmo bago ibaba ang radyo, na si Yuna ay papunta na sa ikalawang barracks. Maya-maya lang ay kanya nang namataan na may nagliliwanag na mula sa hindi kalayuan, na nasa itaas ng mga kakahoyan sa likod ng kanilang kalaban. Kaya si Hyunwook ay napanganga lang, na parabang namamangha sa ipinapakitang kakayahan ni Yuna. Kaya naman pala, dahil sa bilis nitong ipinapakita ay kaagad na itong nakarating sa kanilang lokasyon, at ang bawat kalansay na madaanan nito ay kaagad nang nawawala ng malay. Sa kanyang pagdating sa gusali ay una niyang nakita ang ating bida, dahilan ng kanilang pagtinginan ng seryoso sa isa't isa, na parabang ngayon lang silang nagkitang dalawa. Hindi naman maiwasan ni Yuna na magtaka kung bakit naririto na kaagad ang ating bida, dahil iniwan niya naman itong nakikipaglaban sa isang malakas na vampira ng mag-isa. Sa kanyang paglipag ay nagtanong na siya kaagad kay Hyunwook na kung nagawa ba nitong asikasuhin ang vampira. At kinumpirma naman ito ng ating bida. Sa pagdating ng nakakataas na opisyal, ay sumaludo na si Kim Se-hee kasabay ng pag-uulat nito na ang mga personnel ng ikalawang barracks ay kasalukuyan pang maghahanda at maya-maya lang ay matatapos na rin sila. Hindi naman tumugon dito si Yuna, sa halip ay tinitigan lang niya ng mabuti si Hyunwook, dahilan ng bahagya nitong pagkairita at ito ay kanya lang pinipigilan. Ayon kay Yuna na matapos nitong mailikas ang mga personnel sa unang barracks, ay naririto na naman siya sa ikalawang barracks para magbigay ng suporta, kaya muli na namang nagduda si Yuna na parang may alam nga talaga si Hyunwook tungkol sa kanilang buong sitwasyon. Upang hindi na lumala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Yuna, ay kanya nang iniwas ang kanyang paningin dito. Ngunit bago pa man silang magkainlaban, ay may pulang sistema na bigla na lang nagpakita, upang maghatid ng isang masamang balita. Ang assembly zone ng mga masasama ay idineklara na sa lugar, ang dark at undead attributes ay tumaas ng 50%, samantala ang bilang ng mga halimaw na lumalabas sa gate ay tumaas ng 100%. At ang mga mata ng mga kalansay ay mas lalo pang nagbabaga, senyales ng lalo pang lumakas ang mga ito. Bakas sa kanilang mukha na dalawa ang pangangamba dulot ng natanggap nila na isang babala mula sa pulang sistema, kung saan ay napatanong na lang si Yuna na kung ito ba ay isang totem. Ang totem ay isang installation type item na nakaka-impluwensya sa lugar na may mahiwagang epekto. Kung ang iba ay nababahala, kabaliktaran naman nararamdaman ng ating bida, sa halip ay nasisiyahan pa siya dahil ito ay isang malaking huli para sa kanya, kaya dapat na raw siyang kumilos ng mabilis bago pa ito matagpuan ng iba. Pagkalipas ng ilang sandaling pag-iisip, ay nagsalita na rin si Hyunwook at kanyang sinabi kay Yuna, na ang vampirang kanyang nakalaban ay hindi nag-iisa.
Tumugon naman si Yuna na alam niya ang tungkol sa bagay na ito, ang hindi lang niya naiintindihan, ay kung bakit nagagawa nilang kontrolin ang mga halimaw. Dagdag pa niya na ito ay tiyak na isang organisadong pag-atake ng terorismo. Pagkatapos ay kanya nang inutos sa lahat na dapat na silang magdala ng kanilang mga equipment, at magsagawa ng posisyon na pangdepensa hanggang makarating na ang suporta, at ang lahat ay tumugon naman ng may pagsang-ayon. Maliban lang kay Hyunwook na bahagyang napaatras buhat nang biglang inilapit ni Yuna ang mukha nito sa kanya, sabay sabi na siya raw ay sumama dito patungo sa command control room. Kaya nagtataka naman siyang napatanong kay Yuna, na kung talaga ba na siya ay sasama sa kanya. Lumipat na ang eksena sa underground bunker command control room, kung saan ang ay wala silang nakikita sa lahat ng kanilang monitoring screen. Naririto rin sa loob si Lee Won-sok, at si Lee Min-hee na nagbabantay sa pasukan ng lugar na pilit pinapasok ng kanilang kalaban. Sila ay nahihirapan na masubaybayan ang mga nagiging kaganapan, buhat nang wala silang nasesagap na signal, epekto ng mana scattering na nangyayari sa kanilang lugar. Idagdag pa dito ang unti-unti ng pagkabitak ng kanilang mahika na siyang nagsisilbing proteksyon sa pasukan. Dahil dito ay napasabi na lang si Lee Min-hee, na kung meron mang makakagawang makapasok sa harang ng pintuan na may double barrier, ang individual na iyon ay lagpas pa sa antas ng mga orc, habang si Won-sok naman ay nag-iisip na sa oras na ito ay makapasok, ang pakikipaglaban dito sa isang maliit na lugar ay delikado. Kasunod nito ay nakiusap na siya kay Lee Min-hee, sa oras na magbukas na ang pintuan, at kanya na ring maibibigay ang signal, ay kailangan niya itong pasabugan palabas kasama siya, dahilan ng pagkabigla ni Lee Min-hee. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad na niyang ginamit ang kanyang Berserk Mode Level 1, upang paghandaan ang kanyang pinagplanuhan. Sa kanyang ginawa ay tinawag naman siya ni Lee Min-hee at pinagsabihan na kung nababaliw na ba siya, kung saan ang kanyang naging tugon ay, kung meron mang makakapasok sa pintuan, ay sigurado wala nang pag-asa para sa kanila. Dagdag pa niya na mahirap mang panghawakan silang lahat, ngunit kanyang pipigilan ang individual na ito, magagawa man itong paslangin siya. At kanilang ikinababahala ay nagkatotoo na, dahil nagawa na nga nitong basagin ang harang sa kanilang pasukan, sa pamamagitan ng pagsundok dito. Hindi lang iyon, ramdam pa nila ang bigat na presensya nitong dala-dahilan ng kanilang pagdepensa, patunay na ang nakapasok sa kanilang lokasyon ay hindi basta-basta. Kanila nang nasisilayan ang nilalang na kanilang kinakatakutan, kahit presensya pa lang nito ay bahagya na silang nahihirapan. At ang kanilang makakalaban ay si Kalbo na siyang inutusan na pumunta sa lugar na ito, upang sila ay ubusin at sirain ang kanilang natitirang pag-asa, at sa laki nito ay parang hindi pa ito magkasya sa pinto. Sa taglay na laki nito, ay walang nasabi ang Berserk Mode ni Won-sok na nasa unang antas dito, subalit kailangan niya pa ring harapin ito, alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan. Sa pagkakataong ito ay kanyang naaalala ang pagsanay na kasama ang ating bida, at siya ay tinuturuan nito kung paano kontrolin ang kanyang mana. Dahil siya ay nabigo sa unang subok, pinagsabihan naman siya ni Hyunwook na huwag niyang pasabugan ang kanyang mana ng hindi pinag-iisipan, at kailangan niya itong kontrolin. Napakamot naman siya sa kanyang ulo habang bahagyang natatawa sabay sabi na ito ay hindi madali, kung saan ay pinagsabihan naman siya ni Hyunwook na huwag siyang tumawa. Dagdag pa ni Hyunwook, iyan ang dahilan kung bakit sa tuwing napupunta siya sa kanyang Berserk Mode, ay mabilis lang rin ito nawawala at nagtapos lang ito sa pagkakatalo niya dito. Subalit kahit ano ang kanyang gawin ay hindi niya pa ring magawa, hanggang sa siya ay makaramdam na ng panghihina, hindi lang ng katawan kundi maging sa kanyang kalooban. Subalit hindi pa rin siya tinatantanan ng ating bida, at siya ay pinaulit-ulit nito, at kailangan raw niyang mag-focus at huwag pasabugan ang kanyang mana sa kay Hyunwook. Hanggang sa siya ay bumagsak na lang sa lupa, dulot ng matinding panghihina sa walang humpay na pagsasanay, at sa huli ay wala pa ring nangyari. Bago pa man silang magkahiwalay dahil malapit na ring lumubog ang araw, ay tinawag niya si Hyunwook para tanungin ng isang bagay. Kanya naman itong kaagad na nilingon, at pinahintulutan na ituloy lang nito ang nais nitong malaman. Ayon sa kanya kung sakaling makakaharap siya ng kalaban, na higit na mas malakas kaysa sa kanya sa isang totoong laban katulad sa nangyari sa ating bida, ano ang nararapat niyang gagawin? Sinagot naman siya ni Hyunwook na kung ano sa palagay niya. Siyempre tumakbo ka, bilang nababagay sa iyong karakter. Napaluhod naman siya sa gulat at pilit na dinepensahan ang sarili na hindi niya gawain ang tumakbo sa isang laban.
Sinuntok naman siya ni Hyunwook sa balikat at nagtanong kung binabalikan ba nito ang nangyaring labanan nilang dalawa, na hindi siya tumakbo hanggang sa nawalan na siya ng malay. Pagkatapos ay kanya na itong seryosong sinabihan, na kung pagkaganon ay huwag siyang tumakbo palayo, at labanan ang iyong kalaban ng harap-harapan. Dagdag pa niya na dapat itong kumilos katulad ng isang sundalo at protektahan ang mga kasama nito sa likuran, at siya rin ay puprotektahan din ng mga ito. Matapos niyang maalala ang mga sinabi ni Hyunwook sa kanya, ay kanya nang hinarap ng buong tapang ang pumasok na kalaban, kahit sa totoo lang siya naman ay kinakabahan. Mabilis na siyang naghanda ng kanyang palakol upang mauna ng umatake, samantala si Kalbo ay nanatili pa ring kalmado habang nagsasabi na kung seryoso ba talaga si Won-sok na kalabanin siya. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad nang umatake si Won-sok kay Kalbo, gamit ng kanyang hawak na isang malaking palakol, sabay sigaw na ito raw ay kanyang tatapusin. At si Lee Min-hee ay naghahanda na rin ng kanyang mahika, at naghihintay na lang ng hudyat mula kay Won-sok para ito ay kanyang isaaktibo, samantala bakas naman sa kanyang mukha ang pag-aalala sa magiging kalagayan ng kanyang kasama. Sa pagsigaw ni Won-sok na kanya nang buksan ang lagusan patungo sa ibang lugar, kung saan silang dalawa ay malayang makikipaglaban ng harap-harapan, nang hindi na kailangang madamay pa ang kanyang kasamahan, ay kanya naman itong sinunod kahit labag naman ito sa kanyang kagustuhan. At silang dalawa ay napunta na sa ibang bahagi ng gusali, malayo sa kinaroroonan ng kanyang kasamahan na nasa command center room. Nagtataka naman si Kalbo kung bakit sila napadpad dito, na wala nang ibang naririto kundi silang dalawa lang ni Won-sok. Dahil dito ay natatawa niyang sinabi kay Won-sok na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Hindi naman siya kaagad sumagot sa tanong ni Kalbo, sa halip siya ay naghahanda, para mas lalo pang palakasin ang kanyang katawan layuning masabayan ang lakas ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumaki ng doble, sabay sabi na masyadong masikip sa command center para sa isang tunay na labanan sa kanilang pagitan. Sa kanyang ginawa ay natutuwa naman si Kalbo, dahil napagtanto nito na isa ring fighter class si Won-sok, sabay palabas na ng kanyang equipment upang lumaban na rin ng seryoso. Samantala si Won-sok naman ay pinagpapawisan habang nakikiusap sa kanyang isipan na sana sa pagkakataong ito ay magagawa na niyang kontrolin ang kanyang mana. At sa huli siya ay natuwa dahil sa wakas ay nagawa na niya ng maayos kung paano kontrolin ang kanyang mana base sa itinuro sa kanya ng ating bida. Pagkatapos ay nagkaroon na siya ng bahagyang kumpiyansa na makakasabay sa kanyang kalaban na nagpapalabas na rin ng aura, dahil magagawa na niyang panatilihin ng matagal ang kanyang Berserk Mode Level 2, at silang dalawa ay nagkatinginan na para bang sinusukat ang lakas ng bawat isa. Dahil wala naman sa kanyang bokabularyo ang maghintay kung kailan kikilos ang kanyang kalaban, ay mabilis niya siyang humakbang pasulong para umpisahan na ang matinding sagupaan. Buong lakas niyang hinampas ng kanyang palakol si Kalbo na nanatili pa ring natutuwa at kalmadong nakatayo na para bang hindi ito apektado sa kabila ng kanyang lakas na ipinapakita dito. Habang siya ay umaatake ay kanyang nasabi sa sarili, na katulad ng mga sinabi ni Hyunwook sa kanya, na kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan na nasa kanyang likuran, kaya ito ngayon ang kanyang ginagawa kahit alam naman niya na ang magiging resulta ay walang kasiguraduhan. Hayaan na muna natin silang magpatayan dyan dahil iyan naman ang kanilang kagustuhan, na walang makikialam sa kanilang laban, at atin nang puntahan si Hyunwook at Yuna na malapit na sa pasukan ng 3rd AMT Brigade, 1st Battalion Underground Bunker. Sa kanilang pagpasok sa loob ay nagmamadali na silang tumatakbo, upang makarating kaagad sa lugar na nais nilang puntahan. Ngunit si Hyunwook ay nagtataka kung ano naman ang iniisip ni Yuna, dahil sa halip na unahin nilang asikasuhin ang totem, ito ngayon ay nagmamadaling pumunta sa control room. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, ay bigla na lang sila napahinto buhat nang bigla na lang sumabog ang pader sa kanilang unahan. Sa lakas ng pagkawasak na ito ay nagdulot ito ng isang malakas na bug zone ng hangin, na umabot naman sa kinatatayuan nila ni Hyunwook kasabay ng makapal na alikabok, ay mabilis naman silang dalawa na nakadepensa. Pagkatapos hamupo ng makapal na alikabok, ay bumungad sa kanila ang kaunos-lunos na kalagayan ng kanilang kasama, habang hawak-hawak pa ito sa leeg ni Kalbo. Kaya si Hyunwook ay labis na nagulat, at hindi makapaniwala sa kanyang nakita na masaklap na sinapit ni Won-sok mula sa kamay ng nakalaban nitong vampira. Sa labis na pag-aalala ay kanya nang tinawag ang pangalan ni Won-sok upang alamin kung ito ay humihinga pa. Kahit na nahihirapan ay masaya pa rin niyang sinagot si Hyunwook,
na tulad ng kanyang sinabi dati na hindi siya ang klase ng karakter na tumatakbo na lang pa. Hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin dahil mabilis na siyang sinuntok ng malakas sa mukha ni Kalbo at nagsitulsikan naman ang kanyang dugo. Kasunod nito ay tinitigan na ni Kalbo ang nakahandusay at wala ng buhay niyang katawan, habang sinasabi na marami pa siyang pinagdadaldal kaya dapat na siyang manahimik. Sumigaw naman si Yuna upang patigilan ang ginagawa nito sa kanilang kasama, sabay tanong na kung ano ba talaga ang kanilang gusto bakit nila ginagawa ito. Sumingit naman si Hyunwook at seryosong nanghingi ng kapatawaran kay Yuna, at kung maaari bang mauna na itong magtungo sa control room, magtatanong pa sana si Yuna kung ano naman ang kanyang gagawin, subalit kanya lang sinabi dito na sa oras na makarating ito sa control room, ay kailangan nitong magbigay ng kautusan na hanapin kaagad ang totem, at madaliin ang pag-organize ng mga personnel para ipadala at magsasaayos ng pagtanggal nito. Dagdag pa niya na pagdating naman sa kanyang gagawin, ay kailangan niya munang patayin ang bastardong ito bago siya sumali sa kanila mamaya, nang may madilim na ekspresyon.